Hi everyone, Christopher Valdez po of marketinghenyosecrets.com and isa akong online and network marketer. So gumagawa pa ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaari nating magamit sa pagmamarket at makapag-save ng maraming oras at effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. So in this training video, ang pag-uusapan natin is how to develop the U brand in network marketing. So ito yung magiging identity or own style natin sa ating negosyo. Special po ang video na ito kasi apart from sharing with you yung 6 steps kung paano i-develop yung U brand o yung personal brand mo sa network marketing, ay i-share ko din sa inyo kung paano ko ginawa yung 6 steps na ito para establish din yung sarili kong brand or style. Okay? But before natin po pag-usapan yung 6 steps na yan, may gusto akong i-share na image sa inyo. And actually po, nakita ko yan sa baul ngayong araw lang din. Okay? The 2013 edition of How to Set Up an Online Business. Actually, na-share ko ito kasi during that year 2013 po, that's the time na may nag-pop up na katanungan sa isipan ko. Paano kaya tumatakbo ang isang online business? Kasi po that time, namamangha ako doon sa mga may pipindutin ka lang na button tapos may pupuntahan ka na naman na bagong page. Or may tatype mo lang po yung email address mo, tapos may pupuntahan ka na naman ng bagong page. Tapos tinanong ko yung sarili ko, ano kaya yung mga purpose nito? So, na-curious po talaga ako during that time. So, nung binili ko yung magazine na yan that year, wala akong alam sa domain name, hosting, landing page na yan, squeeze page, list building, theme, widget, at marami pa pong iba. Kaya nung binabasa ko siya, ang hirap intindihin lahat ng mga terms na nandito. And sa palagay ko po, kung babasahin ko ulit ito ngayon, ay matatawa na lang ako sa sarili ko kasi medyo siguro familiar na rin ako sa mga terms na nandito. Anyway po, pinakita ko ito kasi may connection yan dun sa kung paano ko na-develop yung U brand or personal style ko sa network marketing na i-share ko sa inyo mamaya. Okay? So, umpisahan na po natin yung proper training. So, umpisahan natin ito sa isang kwento. Sa isang network marketing company po, merong 4 na bagong distributor na sumali. Sila po ay si Distributor A, Distributor B, Distributor C, and Distributor D. So nung pagkasali nila, nag-isip sila agad kung paano nila ipapakita yung opportunity nila sa maraming tao, particularly sa social media. So ang ginawa ni Distributor A, okay, nag-post siya sa timeline niya. Join my business now and earn up to 20,000 pesos instantly. Ito na yung magpapabago ng buhay nyo. Tapos itinag niya si Ana, si Bianca, at 48 pa na tao na kakilala niya. Upang sa ganon, mas marami daw makakita ng opportunity niya. Sunod po, si Distributor B. Ang ginawa naman niya, gumawa siya ng group chat. So halos isinama niya dito lahat ng mga friends niya sa Facebook. Tapos nag-post siya ng ganito. Sino yung gustong kumita ng extra income dito? Baka makatulong sa inyo ito. PM me lang kung sinong gusto ng extra. And then po sumunod, si Distributor C. Ang ginawa naman niya ay sumali siya sa maraming Facebook group page. And then nagpo-post siya sa bawat page ng ganito. We are the best company in town. Kung gusto nyong kumita ng up to 5,000 pesos gamit lang ang Facebook, you can PM me at 0912-345-6789. Okay? And finally, si Distributor D naman, ang ginawa niya, nag-post at nag-share naman siya ng mga ganito. 3 simple steps how to handle objections. 5 ways to close your prospect. 5 mortal sins in network marketing. At marami pang iba. So ang ginawa ni Distributor D ay nag-share muna siya ng mga valuable knowledge na nakaka-educate, nakaka-enlight, nakaka-empower at nakaka-entertain sa mga prospect niya. Okay? So, sa palagay po ninyo, sa 4 na distributor na ito, sino yung mas nakakapag-build ng rapport at trust sa mga prospect niya? Sa palagay ninyo, sino sa 4 na distributor na ito ang may mas magandang personal brand or style na dinedevelop sa pagmamarket? Tandaan po natin that network marketing is a relationship building business. People buy or people join you because they trust and believe in you as a leader na makakatulong sa kanila. And they see you as a leader with value
and as a leader with knowledge. So dumako na tayo ngayon doon sa 6 steps how to develop your you brand in network marketing. Alam nyo ba na crucial na mag-develop ka ng sarili mong brand or style? Upang sa ganun po, ma-differentiate mo yung sarili mo sa iba at saka mag-stand out ka sa market. Anyway, itong isi-share ko sa inyo na 6 steps ay nabasa ko sa vlog ni Ana Laura Brand. Okay? And way back po 2 years ago ito. And nasave ko lang siya sa laptop ko and gusto ko lang siyang i-share sa inyo. So yung step 1, decide what your unique talents, strengths, qualities, and gifts are. So alam naman po natin for sure na may sarili-sarili tayong talento at strength. Tama? Kahit sabihin natin na say for example elementary graduate tayo, meron pa din tayong unique talent, unique strength, unique qualities na wala sa mga taong college graduate or mga naka-doctorate man yan or multi-million peso na mga negosyante. Tama po? Kaya nga that makes every person very unique and that makes every person very special. So yung gagawin natin, isulat natin ang lahat ng ito sa isang papel and then isama na din siguro natin dito yung mga bagay na masaya tayong ginagawa. And then dito sa listahan na ito, i-highlight natin kung yung sa palagay natin yung makakatulong sa ating network marketing career. So ilan sa mga halimbawa dito ay, say for example, magaling kang mag-public speaking, or magaling kang mag-inspire ng tao, or magaling kang magsulat, so pwede kang gumawa kunyari ng mga vlog, or magaling kang makipagkilala. So unique gifts and talents ito na pwede mong magamit sa network marketing career mo. Okay? Step 2, develop some ideas as to how could you offer your talents and abilities in a leadership role within your team members and downlines. Okay, ito po yung thinking ko dito. Kapag sinabi kasi leadership role, hindi ibig sabihin nun, alam mo kaagad lahat. Alam mo nang mag-present, magsalita sa maraming tao, mag-training, and etc. Lahat po kasi inang ito, skill siya. So in short, hindi siya inborn, kundi napag-aaralan at nade-develop. Okay? So kung meron kang strength na kahit isa, you can develop it po upang sa ganon, yun yung pwede mong gawin na leadership role mo doon sa team nyo. Actually parang basketball lang siya. Hindi naman sa isang sistema na pinapatakbo ng isang coach ay lahat ng players kailangan maging scorer. Tama? Yung iba, defender doon sa best player sa kabilang team. Yung iba naman, yung role niya is mag-set ng pick doon sa scorer nila para maging libre. Okay? And yung iba naman, energy guy para ma-pump up yung mga teammates niya. So lahat ng player po, kasama na yung mga coach, ay may sarili-sarili silang role para maging champion or maging successful yung team na yon. Tama? So balik po tayo sa topic. So kung halimbawa, magaling kang mag-public speaking, pwedeng ang gawin mo ay mag-conduct ng mga training sa mga team members mo at yun yung leadership role mo doon sa team ninyo. Tama? Kung say for example naman, magaling kang mag-inspire ng tao, pwede mong i-share yung kwento mo sa mga prospect para mas ma-inspire sila. Pwede mong iparating na, ako elementary graduate ako pero nakaya ko, kaya for sure kakayanin mo din ito. So parang ganun po siya. Or kung say for example, magaling kang magsulat, so pwedeng mag-vlogging ka about the how-to knowledge or any helpful tips na makakatulong sa mga prospect mo. So pwede mong gawin ay educational marketing. Yung ine-educate mo po yung mga prospect para once na sumali na sila sa'yo, hindi ka na masyadong mahihirapan na turuan sila kasi hindi pa sila sumasali ay marami na silang value at knowledge na natutunan sa'yo. Or say for example, magaling kang makipagkilala naman, pwede mong gamitin ito para makakalap ka ng mga prospects sa cold market. So lahat ng mga ito, halimbawa siya ng leadership role na maaari mong gampanan sa team mo. Okay? Step 3, create an example of the item you are thinking about and show it to few leaders. So gumawa tayo ng summary ng gusto nating gawin at i-share natin ito sa ating teammates at i-consider natin yung feedback nila once na binigyan rin nila ng oras na pakinggan yung gusto mong i-share sa kanila. Okay? Step 4 po, what area or areas do you focus on in your network marketing business? So dito, mag-isip ka ng isa o dalawang area
na sa tingin mo ay pwede mong i-focus yung marketing efforts mo para mas mailabas mo pa yung unique talent or unique strength mo. So say for example po, Facebook marketing, or yung kaninang sinabi ko, educational marketing, or internet marketing, blogging, Twitter marketing, home parties, at marami pang iba. So mag-focus ka sa isa or dalawa dito. Okay? Step 5, once you have chosen and begun to develop your area of focus, ask yourself the following questions. Letter A, how can I develop my unique brand and niche within my chosen area of focus? Letter B, what are the problems are often encountered by distributor when they try to focus on this area? And letter C, what issues or difficulties are often encountered by many network marketers in this area? So, dito sa step 5, pwede na nating i-apply yung tinatawag ni split testing. Okay? So, say for example, sa Facebook marketing, ano bang strategy ang effective na gawin dito? Yun ba yung posting and tagging? O yun ba yung gumawa ng group chat? O yung mag-post sa lahat ng group pages? Or yun ba yung gumawa ng Facebook fan page at mag-share ng mga post na nakaka-enlight, nakaka-inspire at nakaka-entertain? Yun ba yung mag-create din na sarili mong group page? So yung tanong po dito ay kung ano ba yung effective na paraan kung gagamitin natin ang Facebook bilang marketing strategy. Okay? Or bilang isang area na magpo-focus yung network marketing strategy natin. Okay? And finally po, step 6, use your answers to the questions above to develop your unique you brand. So, balik po tayo dun sa Facebook marketing strategies dun sa step 5. Ano sa mga paraan na yon yung sa palagay mo ay pinaka-effective para sa'yo para mas ma-develop mo pa yung mga strengths at special qualities mo at magkaroon ka ng effective na paraan or shall I say effective na marketing strategy para mag-sponsor at mag-recruit ng mga bagong downlines na matutulungan mo. So, ayan po yung 6 steps on how to develop your you brand in network marketing. So, this time naman, okay, allow me to share to you yung own brand of marketing na ginagawa ko. So, yung unang step na ginawa ko ay in-assess ko muna yung sarili ko. So, may dalawa akong tanong na sinagot. Una po is, sino ba talaga yung target market ko? Sino ba talaga yung pagpapakitaan ko ng opportunity ko? Actually po kasi, lagi na overlook ito pero kailangan kasi natin ma-identify kung sino yung defined na target market natin para lahat ng effort at saka yung activities natin is to feed yung target market na ito with valuable knowledge tungkol dun sa ginagawa natin in order for us po to attract them. Okay? Anyway po, punta lang kayo sa link na ito, http://marketinghenyosecrets.com/henyoworld/5weirdquestions para malaman nyo yung 5 weird questions na dapat yung sagutin para ma-identify ninyo kung sino talaga yung target market nyo. Okay? And yung pangalawang question is, in case makapag-sponsor ako ng bagong member, paano ko siya pwedeng maturuan at matulungan ng hindi hadlang ang oras at location namin? Yung experience ko po kasi before ay lahat kami, kasama yung mga downlines ko ay kung hindi full-time employee ay nasa abroad. Okay? So walang gumagawa nung network marketing namin ng full-time. So yung iba po, pang weekend pa yung pasok nila or pang gabi. So wala talagang schedule na libre kaming lahat para mag-brainstorming at gumawa ng marketing strategies. So yung tanong ko that time is, paano kaya pwedeng i-address yung sitwasyon na ganito? So yung brand po na na-develop ko ay base doon sa dalawang question na ito. Okay? So yung ginawa ko ngayon is, number 1, educational marketing or nag-vlogging ako. Pangalawa po, Facebook marketing. Pangatlo, YouTube marketing. And yung pangapat po, nag-create ako ng training website. Okay? So, isa-isahin natin yung apat na ito. So doon sa educational marketing o doon sa vlogging, ine-educate ko yung target market ko about network marketing business. Yung mga do's and don'ts about the business, mga tips and other how-to knowledge dito. Okay?
And to tell you po, yung target market ko dito na ina-educate ay yung mga taong naghahanap ng make money online opportunities at mga naghahanap ng home-based business. And bonus na lang po na ma-share ko din yung side ko about the business sa iba pang mga networkers. So dito sa educational marketing o dito sa vlogging, yung main goal ko dito is in case mag-decide sila na network marketing ang gawin nilang home-based business, na-prepare ko na sila kasi marami na akong na-share na mga knowledge about the industry sa kanila. Okay? And kumbaga po, kaunti na lang yung dapat na ituro ko sa kanila about the business at na-mindset ko na din sila of what network marketing truly is. So yan po yung goal ko or yung reason ko kung bakit ko na-create yung vlogging or yung educational marketing bilang isa sa marketing strategy ko. Next po is yung Facebook marketing. So, ang ginawa ko naman dito, nag-create ako ng Facebook fan page. Okay? Yung mga ginawa ko pong vlog, sinishare ko dito sa fan page na ito. Anyway po, lahat naman kasi ng mga sinishare ko dito na galing dun sa vlog ko is nakaka-empower, nakaka-educate, nakaka-enlight, at nakaka-entertain. Maliban dito po, para magamit ko yung Facebook ads, para mas mabilis kong ma-reach yung target market ko at ma-establish ko din yung brand ko sa kanila. Okay? Kumbaga po, brand awareness. And meron din kasi mga variables dito sa Facebook ads tulad ng interest, age, location, gender, and etc. po na pwede nating magamit para ma-reach natin yung super targeted market natin sa pinakamabilis na paraan. Okay? And sunod po is YouTube marketing. So dito, gumagawa ko ng mga training videos and then ina-upload ko siya sa YouTube. Syempre po naka-public ito para mas maraming makakita in case mag-search yung isang tao na naghahanap ng isang online business. Tapos po doon sa description niya, nandun nakalagay yung link papunta doon sa vlog ko. At yung video din na ito, yung ginagamit ko po, or sa internet marketing terms, yung ini-embed ko para mapanood nila yung training video na ito doon mismo sa vlog ko. So, in one way or another po, nakakonect yung tatlong ito. At lahat ng ito, ang main goal niya is to build authority and awareness about my business. Anyway, gawa na lang tayo ng separate training about how to build authority in your niche market. Pero for sure po, sa lahat ng na-share ko na sa inyo ngayon, at least meron na kayong clue about how to build authority. Tama? And finally, training website. So yung ginawa ko po, nag-create ako ng website na ang pwedeng maka-access lang ay yung mga members ko. And yung laman nito ay mga trainings na nakafocus sa mga how-to knowledge. Say for example, how to invite, how to sort qualified prospects, how to close them, how to handle objections. Tapos may mga scripts dito na pwedeng magamit sa pag-handle ng mga objections na yun. Then mga marketing images o mga pictures na pwedeng magamit sa pag-market sa social media. Meron din po rito mga trainings on Facebook marketing and other social media platforms. At marami pa po siyang iba. So, puro ganun yung laman ng training website na ito. Okay? Anyway po pala, pwede nyo puntahan yung link ng training website na ito, http://marketinghenyosecrets.com/henyworld. Okay? Pwede nyo pong bisitahin yung link na yan para magka-idea kayo. And mostly po kasi, yun yung gustong malaman ng mga bagong members kung paano nila effective na gagawin yung isang negosyo. Okay? And isa sa kagandahan ng training website na ito, hindi na magiging problema kung yung bagong member ay nasa abroad or nasa probinsya. Or hindi na din problema po yung oras or yung time difference ninyo. Kasi kahit tulog ako, say for example, pwede silang mag-login dito at matuto kung paano gawin yung negosyo. Or, say for example, pumasok ako sa trabaho, pwede silang mag-login dito para matuto kung paano gawin yung negosyo. Isa pang maganda sa training website na ito ay meron yung tinatawag na affiliate marketing strategy kung saan bawat member po ay magkakaroon ng tinatawag na unique affiliate link. At kapag ginamit nila, syempre yung knowledge or yung learnings about Facebook marketing, Twitter marketing at iba pang marketing strategy na natutunan nila doon sa training website na ito, pwede po nilang i-share or i-market yung affiliate link na yon at kapag may nag-click na prospect dito,
Yung system yung magpe-present, yung system yung magpa-follow up para sa kanila, at lahat ng yon automated siya. Okay? At malalaman ng system kung sino yung mga members na nag-sponsor dun sa nag-decide na sumali kasi dahil din dun sa affiliate link nila. So in short po, the system or the training website will do the selling and follow up para sa mga members nito. And yung gagawin na lang ng bawat member is aralin ng mabuti yung mga tinuturo sa loob ng training website na ito. So parang ganun po siya. And finally po, isa doon sa pinaka-benefit niya talaga is magagamit mo yung na-save mo na oras at effort para mag-isip pa ng additional marketing strategies na pwedeng ma-implement ng buong team members. So, ganun siya ka-exciting. Okay? So, ito po yung apat na marketing strategy na ginawa ko na bumubuo ng own brand or yung own style ng marketing ko. And yung bottom line po ng lahat ng ito actually, especially yung pag-develop natin ng own brand natin, is hindi siya short term. Okay? It takes time po, it takes patience, and it takes a lot of guts talaga. And while enhancing po yung new brand natin, dapat mag-develop din tayo ng mga skills at nag-aaral ng mga bagong knowledge. And dagdag po dito, dapat in-evaluate din natin from time to time kung effective ba yung brand na dine-develop natin or kung hindi. Okay? Pag hindi po, pwedeng lagyan na lang natin ng twist kung paano natin mas ma-enhance pa para maging effective siya para sa atin. And siguraduhin din dapat natin na lahat ng mga ginagawa natin na marketing efforts ay nagre-reflect dun sa unique personality natin at dun sa brand na gusto nating ipakita or gusto nating i-establish sa mata ng ating mga target market. Okay? Dapat yung laging mindset natin ay ganito. 5 years from now, kung hindi ako hihinto at mag-a-acquire ako ng mga skills, siguradong magbabago ang buhay ko. So, dapat po ganun yung lagi nating mindset. In short po, dapat lagi tayong long-term mag-isip. And for sure, kapag ganyan yung mindset kasi natin, it will open up more window of opportunity. Okay? Kasi ma-acquire natin ng mga skills dun sa prosesong pagdadaanan natin in developing that new brand ay pwede nating magamit sa iba pang business ventures. So, like in my part po, pwede akong mag-venture pa in the future sa affiliate marketing at pag-create ng mga training websites patungkol sa ibang niche market at marami pang iba. Okay? So, marami po talagang mga marketing ideas. Pwedeng offline marketing ito, and syempre po pwede din online marketing. Lalo na halos lahat ng mga tao ngayon nasa internet na. Especially po yung mga naghahanap ng mga make money online opportunities na yan. And yung mahalaga lang naman talaga is kailangan mag-focus tayo doon sa strategy kung saan masaya tayong gawin. Kasi parang double-edged sword siya. Okay? Kung masaya tayo, hindi natin iisipin na trabaho siya. Tama? And pangalawa po, mas nabibuild natin yung own brand or style natin dito sa network marketing. Okay? So, that's it po. I hope mayroon kayong nakuhang value and technique sa short training video na ito. And kung may nakuha kayo, pwede nyo i-share yung link ng video na ito sa inyong Facebook or any social media account upang sa ganun po, matutunan at malaman din ito ng ating mga kaibigan, ng ating mga downlines, and other team members. Okay? And also po, please like my Facebook fan page, or pwede rin nyo po akong i-follow sa aking Twitter account, or pwede din po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay? Check nyo lang po yung mga link na yan. And kung may katanungan pa po kayo, pwede nyo akong i-email sa christopher@marketingheniosecrets.com or pwede nyo pong i-comment sa baba ng video na ito. Anyway po pala, gusto kong malaman nyo that learning is everything. At isang habit na magandang i-develop natin is reading books. Tama? Kaya I strongly recommend po, bisitahin ninyo ang http://marketingheniosecrets.com/my-store. And pwede nyo pong i-check dyan yung mga recommended ko na best-selling books from veteran and proven networkers all around the world. And for sure po, marami kayong matututunan sa mga yan. Okay? And lastly po, kung gusto nyo mauna sa lahat ng trainings na ginagawa ko, sa mga tools and softwares na nire-review ko, na maaari natin magamit to save lots of time and effort sa pagmamarket,
Please subscribe to our email list. Punta lang po kayo sa www.marketinggeniussecrets.com and then mag-subscribe po kayo dito. Okay? Punta lang po kayo doon sa orange box na yan and then i-enter nyo lang po yung email address ninyo. And sa ganitong paraan, may papadala po namin ang diretso sa email address ninyo yung mga strategies, techniques, and training videos na ginagawa ko. Okay? And meron po pala akong ginawa na Facebook group page. Anyone po, basta networker or aspiring to become a networker, is pwede pong mag-join dito sa Mindmaster group na ito for free. And yung vision ng Facebook group na ito ay mag-provide po ng maraming value tungkol sa mga tips and how to knowledge and strategies na pwede nating i-apply sa ating networking business. So, meron din po rito mga napapanahong tools and softwares na pwede nating magamit para makapag-save ng time sa pagbamarket. May mga downloadable reports din po dito in the form of ebooks. Okay? So, pwede nyo pong i-search ito. Ang pangalan ng Facebook group ay Pinoy Networkers Fantastic Mindmaster Group. Or, punta lang din po kayo sa www.facebook.com/groups/Pinoy Networkers Mindmasters. And add yourself po. Limited slots lang ang tatanggapin dito and after po ng limited slot na ito, malaki po yung chance na hindi na kami tumanggap ng members sa Facebook group na ito. Okay? Again po, add yourself. And pwede nyo din i-add dito yung mga team members ninyo and downlines. At libre po siya. Okay? Again po, this is Christopher Valdez of marketinggeniussecrets.com and thank you for watching.